eto na guys, yung lomi nila. Ang sarap na ito kasi bagong luto. Malalalim yung lubak. Grabe, kahit yung bus umiiwas din siya, yan lalalim eh. Lalim ng mga butas. Tingnan lang natin kung hanggang saan pa yung kaya nating motorin papunta dun sa Mauban. What's up guys? Another day, another vlog. At syempre kagaya pa rin ng dati, another motorcycle adventure na naman yung gagawin natin. So for today's video guys, pupunta tayo ngayon sa coastal area ng Real, Quezon. So andito tayo ngayon sa kahabaan ng Paagahan sa Mabitac sa Laguna. At simula dito makikita nyo na yung napakagandang tanawin ng kabukiran. Tapos doon sa may banda doon pa, sa dako pa roon, matatanaw nyo naman yung mga kabundukan ng Sierra Madre na nasasakupan pa rin ng Laguna at saka ng Quezon. So simula dito guys, 52 kilometers yung magiging biyahe natin at nasa less than 1 hour. Pero for sure, lagpas pa yan sa travel time na ine-expect natin dahil hindi natin maiiwasan naman na mapatigil sa tuwing may madadaanan tayong magagandang spot para maipakita ko sa inyo. So yun lang guys, samahan nyo ako muli sa biyahe na to. Let's go! So let's go guys, let's go! Simulan na natin to. So 52 kilometers and then 46 minutes ayon sa mapa natin. Yun yung ating magiging biyahe. So time check natin 12:01 ng tanghali. Titingin na lang din siguro ako ng mga kainan dyan sa may family. Try kong open yung Fabiola tapos doon na lang tayo kumain. Nagkape lang din kasi ako kanina bago umalis sa bahay kaya medyo gutom na rin ako. Napakaganda talaga ng tanawin dito. Ayan ang ganda ng kabundukan Tapos itong kalsada kasi dumagdag pa kasi diretso siya kung titingnan nyo guys. Hindi ka talaga magsasawa na dumaan dito. So dito na ako nag-start gumawa ng video guys kasi napaka-traffic talaga doon sa mga lugar na dinadaanan ko. Alas 12 na ng tanghali, so parang 2 oras. 2 oras na rin mahigit tayong tumatakbo. Dahil umalis ako kanina sa bahay, parang alas 9 yun pasado alas 9. So dumaan tayo kanina dun sa may usual na ruta natin, which is yung Antipolo. Tapos pababa sa may Teresa, dire-diretso dito sa may Pinilla, and then dito na Mabitac na. Tapos Laguna, and then Quezon na yung susunod nating tatahakin. Feeling blessed tayo ngayong araw Ang ganda ng panahon, ganda ng sikat ng araw. Pero nung nag-check ako kanina sa weather forecast, walang ganito, puro ulap yung makikita natin sa ibabaw nitong Quezon Province o ng Calabarzon. So sana dire-diretso lang na ganito hanggang sa makarating tayo sa ating destination. Kaliwa na tayo dito. Namang open to 24 hours naman kasi to kaya lang nung mga nakaraan kasi parang under renovation siya. Ayun, mukhang open naman. Good afternoon po. Ate, isa nga pong lomi. Apa. So, eto na guys, yung lomi nila. Ang sarap na ito kasi bagong luto. Isa ito sa pinaka gusto kong version ng lomi. Gusto nyo malaman kung bakit? Tikman nyo.
goods na tayo. May energy na ulit tayo para sa biyahe. Natatakpan ng jacket niya yung taillight. So hindi mo malaman kung naka-brake siya. Ayan. Ayun ang habang sinasabi ko eh. Medyo matagal na rin simula nung last na dumaan tayo dito. Parang month of February pa yon nung nag-Batman loop tayo. Yun din yung time na nakita natin kung ano yung sitwasyon ng kalsada dito sa Infanta Fami Road. So tingnan natin mamaya kung ganun pa rin ba yung kondisyon or kung naayos na nila. Kasi for sure mas lalala pa yan kapag hindi nila naagapan dahil magre-rainy season na. So eto, dito dati bako-bako pero nilatagan na nila ng asfalto. Sobrang bumpy dito noon nung last time na dumaan tayo. Makapal din yung asfaltong nilatag nila oh. Aray. Yun lang. Hanggang dun lang yata. Naalog yung kinain kong lomi ah. Kaya hindi ako masyadong kumakain ng mga mabibigat din na pagkain eh, kapag ganitong nasa biyahe ako. Mas gusto ko yung mga light lang. Ganyan, lomi o kaya lugaw, goto. Ayun, ayos na yun. Mag-rice man ako, konti-konti lang. Kasi kapag kumain ka ng rice, kailangan talaga medyo magpahinga ka muna ng ilang minutes para bumaba yung kinain mo. Napaka ano dito, makulimlim. Yung last na punta ko dun sa coastal area ng Real Quezon, dun sa part na yon sa may Malapad is parang nung ano pa, February pa ata yun, last year. Medyo matagal na rin simula nung huli tayong pumunta dun. So tingnan natin kung ano yung mga pinagbago dun sa lugar. At saka sana mabigyan tayo ng magandang panahon mamaya kapag nandun tayo. Kasi kung natatandaan nyo yung last time na nagpunta tayo dun is umuulan. Wow, napaka-smooth dito sa part na to eh. Pero maya maya pag galagpas natin dyan sa may bandang unahan, eto, sira na rin yung kalsada. Eto si Idol mukhang magka-camping to full pack eh no. Ganda ng tanawin no? Parang walang katapusan na kabundukan yung makikita dito you know? I love Magsaysay. Okay, 32 kilometers na lang. Lapit-lapit na to. Kung natatandaan nyo nga pala guys, last time nung nagpunta tayo dito is nakita natin yung nadaanan natin yung mga waterfalls sa gilid ng kalsada. So check natin mamaya kasi nag-start naman na yung rainy season, baka naglitawan na ulit. Kasi kapag summer season wala yun eh, natutuyuan ng tubig. Ngayon August na, so check natin. So 26 kilometers na lang and time check natin 1:11 ng hapon. Ang kulit ng mga bata eh. Bomba na bomba, bomba. Parang hindi pa rin nagawa itong part na to Oo nga.
Sira-sira pa rin dito. Malalalim yung lubak. Grabe. Kahit yung bus, umiiwas din siya. Yan lalalim eh. Lalim ng mga butas. Ay, ang haba pala. Kawawa yung mga motorista na dumaraan dyan. Ayun, tinatapalan nila yung mga iba dito sa part na to. Pero hindi pa sila umaabot dun sa dinaanan natin na grabe, malala yung damage. Ay, si Tatang naman blind spot Paano kung 4 wheels yung kasalubong niya doon? Hindi naipit na siya. Nalibang tayo sa biyahe. Parang kanina pa wala akong napapansin na waterfalls Ba't ganun? Ibig sabihin hindi ganun kalakas yung mga ulan dito nitong mga nakaraang araw. Yung nadaanan natin kanina na spot doon, usually kapag ganitong buwan meron na yun may tubig na doon pero ngayon wala pa rin. Tingnan natin dyan sa unahan, pati dito wala dapat meron na dyan ibig sabihin ano yan, epekto ba yan nung sinasabi nilang Super El Nino? Kasi kung mapapansin nyo guys, bihibihira lang yung bagsak ng ulan. Kapag ka umulan naman, napakalakas. Alam mo, parang wala nang bukas, parang itinataktak lahat kaya saglit lang, ayun, baha-baha ka agad sa Metro Manila, kung saan parte doon. Eto guys, dapat may tubig na to nawala na. Wala nga guys ito konting-konti lang yung dumadaloy. Tapos kung mapapansin nyo guys, yung ilog dito sa kaliwa ko, konti lang ang tubig. So hindi siya talaga yung kagaya ng usual na amount ng tubig dyan na dumadaloy. Dati-rati kasi kapag mga ganitong buwan, ang lakas na ng agos ng tubig dyan sa ilog na yan. Pero ngayon tingnan nyo naman, ang laki ng ipinagbago. Ang ganda talaga pagmasdan ng kabundukan dito. Berdeng berde yung makikita nyo. Punong-puno ng mga punong kahoy. Eto na guys, yung Barangay Malapad. Eto yun, papuntang Barangay Malapad at saka papuntang Barangay Lubayat. Silipin natin dito yung ano guys, meron kasi dito view deck. Eto, nalagpasan natin kanina Tingnan natin kung bukas. Ay wait lang, ibuelta na natin tong motor. Silipin lang natin mabilis. Oh, yeah.
Isang beses pa lang ako nakaakyat dito eh. Hindi ko na matandaan din kung kailan. Napakatagal na nun. Ayun oh. May paakyat pa dun. Ito na yung ibabaw guys. Ito na yung pinakang ibabaw niya. Ayun, low tide pala. Kitang kita na natin dito yung dalampasigan. Tapos napakakalmado ng dagat oh. Hindi mahangin. Hiningal ako. Ayun guys, kung napapansin nyo yung dulo doon, ano na yan? Yan na yung Mauban. Mauban Quezon na yan. Tapos dyan sa unahan na rin yung Cagbalete Island. Dati parang meron silang mga ano dito eh. Upuan. Pinakang tambayan. Kaso inalis na. Ang taas din ito. Dyan sa baba, may mga ano na dyan. Sunod-sunod na yung mga resort dyan. Okay, baba na tayo. Baba na tayo dun sa ating pinakang destinasyon. Kaya ako tamad na tamad maghubad ng gloves. Ang hirap magsuot. Kaso kailangan talaga natin to para extra protection. Okay. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap lang hapin yung sariwang hangin sa ganito. Especially yung mga ganitong lugar na nasa tabing dagat. Preskong presko. Wow! Ang ganda talaga ng tanawin dito. Kapag kagabi guys, dito nakahilera yung mga nagtitinda dyan ng ano. Nagtitinda dyan ng mga pagkain. So syempre, kailangan natin paliparan ng drone to. Tingnan natin yung aerial view. Tingnan natin guys yung view sa taas. For sure, napaka-epic ng drone shot na ito. I love Malapad. Ito na yung Balagbag Falls guys. Ayan siya. Hindi ko na alam kung magkano yung entrance ngayon dyan. Ito iba naman to, doon sa kabilang side. Pero yung papasok dun sa loob,
Abot din yun hanggang doon sa may Balagbag Falls. Tapos ang kagandahan kapag dito kayo sa kabila, may resort din sila dito sa may dagat. So pwede kayo sa beach, pwede rin kayo dun sa Balagbag Falls. So parang dalawa kaagad yung mapupuntahan nyo. Next time kapag mayroon akong dala na pangligo na damit, ligo tayo doon. Wala kasi akong dala ngayon eh. Yung dala kong extrang damit, yung pangbihis ko lang mamaya pabalik ng Manila. Ito sunod-sunod na dito guys yung mga resort. Pero kung maliligo kayo sa dagat, mas recommended ko yung dun sa unahan. Kasi meron dong portion na mabuhangin. Buhanginan talaga, hindi siya mabato. Kasi dito banda may puro mabato dyan eh. Dito sa unahan yung pinapaliguan namin dati. Meron din dong mga nagpaparentang yung surfing board at saka yung skimboard. Slow down lang tayo. Kasi ito na yung kanilang parang pinakang sentro. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung part dito ng dagat na mabuhangin. Diyan kami naliligo dati madalas kapag may okasyon. So yung pupuntahan naman natin doon pa sa unahan. Wow, dami nilang huli ah. Malalaki ng pusit na yun ah. Ang ganda ng mga puno ng nyug dito. Tigkabilaan. Ayan oh, dami. Naalala ko tuloy nung nagpunta ako ng Masanga Point. May nadaanan akong part na ganyan. Ang daming puno ng nyug oh. Tapos sa ilalim ako dumadaan. Kung gusto nyo mapanood guys yung video, eto, click nyo lang dito sa taas. Dito lang din yon sa kabilang bayan, sa general na car. So eto na tayo guys. Ano kayang ginagawa nila dito? May mga truck dito na pangako, mga dump truck. Ay bakit ganun? Ito pa naman yung spot na pupuntahan ko sana, kaso naging parang barracks na. Ang daming truck na nakaparada. Tingnan natin sa unahan. Tagusan na kaya ito hanggang Mauban? Kuya, magandang hapon po. Tagusan na po ba ito hanggang Mauban? Hindi pa po. Ay, hindi pa kayang tumagos. Ah, Hindi pa yung tagusan. Tagal pa yata. ha? Tagal pa po yata. Matagal pa. Anong meron po dyan sa unahan? Ano po may mga resort po diyan. Ay, mga Po na po hanggang dakil na po ang karsada. mga ilang kilometro pa po mula dito ang kaya? Kulang. Ay, sige yo, tingnan ko na lang. Salamat po. So ayun guys, diretso tayo. Tingnan lang natin kung hanggang saan pa yung kaya nating motorin papunta dun sa Mauban. Mabuhangan yung kalsada, hindi tayo pwedeng hindi magdahan-dahan. Ang dami mga tambak dito sa mga gilid. Ano kayang gagawin nila dyan? Ayan, oh. May mga pinapatag sila. Oh shit. Ito yung delikado eh. Mabuhangin. Mag-i-slide tayo dyan pagka alanganin yung preno natin. Ano na kayang may sakop dito? Part pa ba to ng Real Quezon? Pacifico Cabins. Ah, oo, Barangay Pandan na pala to.
Barangay Pandan, Real, Quezon. Tingnan natin nga sa unahan. Nasa Real pa naman pala tayo. Wow, may nakikita ako doon. Napaka-solid na ahon. Napakatarik. Grabe yung truck, oh. Hirap na hirap umahon. Paunahin natin tong pickup. Go, go, go. Kaya mo yan. Tingala. Kaya ko kaya yan. Oh, let's go. Ang semento naman pala dito sa taas. Wait lang. Alikabok. Wow. Tingnan nyo naman guys yung pinanggalingan ko. Napakaangas, diba? Solid ng view. Grabe ang alikabok dahil sa mga truck na dumadaan. Oo. Biniyak nila yung bundok dito din eh, no? Ganda dito guys, napaka-solid. For sure mauban na tong part na to. Hindi na to hindi na to real. Masyado na tong malayo para maging part ng real. Pero tanungin natin doon sa unahan. Eto na yung mga parang yung nasa unahan, yun na yung pier na oh, eto na yung mag-asawang bato. Grabe yung mga ahon dito, sa kalusong. Sakit sa mata ng alikabok. Ayun daw yung mag-asawang bato. Yun ba yun? Pinatag nila to. Tanong nga tayo sa unahan kung anong part na to, kung ano lang may sakop dito. Bossing, magandang hapon po. Part na ba ng Mauban to? Po? Part na to ng Mauban? Opo. Mauban na to. Hanggang saan yung kaya pang mapuntahan dyan? Ganyan lang po sa may takil. Bawal po pumasok doon sa may tulay. Ay, bawal doon. Sige. May garden po doon sa may tulay dyan. May May security garden po doon. Okay. Baka po hindi kayo papasukin doon. Ano yung private na ba yon? Private na. Sige sir. Rough road na pa rin dyan sir. Hindi na sementado? Hindi na po. Sige, subukan ko lang. Tingnan ko lang kung hanggang saan yung kaya. Hindi mo sir, pagkatapalusin kayo. Magkatagal na pa rin sa unahan doon Parang putol lang. Tapos sementado na ulit. Hindi naman po. Rough road lang. Rough road talaga. Okay. Pero pagka pinapasok ako, sementado na doon sa unahan. Rough road po. Rough road talaga. Sige, thank you. Thank you, Chief.
So ayun, try daw natin kung papapasukin tayo ng guard, kasi private daw yung dadaanan natin. Tama nga, part na to ng Mauban. So check lang natin kung hanggang saan tayo aabot. Yung gasolina pala natin, kunti na lang. Ito na yung pier. So check lang natin kung hanggang saan tayo. Akala ko kanina yung part na may mataas na ahon, yun na yung ano, yun na yung may sinasabi nilang private na may gwardiya na dadaanan. Tapos check natin dito, kasi sa pagkakaalam ko parang dito yun eh. Matagtag na, matagtag. Hindi ko na bago yung settings ng shock ko sa likod. Wait lang, bawas tayo mga 3. Okay, eto na nga yun. Tsaka natin. Walang banta yata pero magpaalam pa rin tayo, kasi ang mahirap niyan, baka makapasok nga tayo, mamaya pagbalik di na tayo makadaan. Naloko na. Ito yun. Tama, ito na nga yun. Magandang hapon, Chief. Pwede ba makidaan? Papunta lang ako doon sa kabila. Wala man daanan din. Dito hindi na pwede po dyan tumagos. Hanggang wala sa kabanabanaan ko sa din. Pwede ko pong tingnan kaya kung hanggang saan lang yung kaya ko. Tapos balik na lang ako pag hindi kaya. Okay lang po. Diretso lang ako. Sige po. Ayan. Nakiusap tayo kay kuya. Huwag kang tatawid. Sabi ko kung hanggang saan lang yung kaya. Rough road nga. Wow, ang ganda dito. Pitik-pitik lang. Yung natutunan ko kapag mga ganyan na loose yung ground, tapos pababa, kailangan mong mamreno. Huwag mong sasagarin ng isang diretso. Kailangan pitik-pitik lang sa preno. Kumbaga para kang naka-ABS. Para hindi ka mag-semplang. Kasi pag nag-lock yun, mag-i-slide ka na talaga. Ang ganda dito guys, grabe. Baba pa ba tayo? Baba lang tayo doon sa tapos tingnan natin kung ano pang meron doon. Then balik na tayo.
Alas 3. Gusto ko pa sanang diretsuhin eh. Kaso alas 3 na. Tapos yung gas ko, tingnan ko nga, ilang bar pa yung gas ko. 4 bars. Pero kanina nagti 3 bars na lang yan eh. Check natin yung aerial view. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Tatapusin na muna natin dito tong video natin na to. At kung umabot po kayo sa part na to, maraming salamat po sa napaka-solid yung pagsuporta. And kung bago lang po kayo na napadpad sa channel ko, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. At syempre, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification button para updated kayo every time na gagawa ako ng mga panibagong content na kagaya nito. So this is it. Hanggang dito na lang tayo. At hanggang sa muli, this is Lone Rider Manila signing off. See you in my next video. Peace out.